Hey guys, good evening. Welcome back po dito sa ating YouTube channel, and for tonight's video, nako, eto na naman nga po tayo para mag-attend sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ and Digit Lovercast. So, ang mainit nga nating update ay pumapatungkol nga po dito kay Yorme, no, na tila ay nasermonan na ng taong bayan dahil sa kanyang sinabi na hindi po nagustuhan ng mga netizen. So, bilang host ay siya po ay mayroong, kumbaga, parang ano na rin siya dito isa sa poste ng nasabing noon time show nila na yan. So, meron po siyang say, meron siyang karapatan at kakayanan. Pero tila baliwala lang po at walang aksyon itong si Yorme. Kaya ayun, yung ilang mga netizen nasermonan tuloy itong si Yorme Isko. Pero bago nga po natin simulan ang balitaan na yan, mga kapatid, ay pag-usapan nga po muna natin itong mga komento, no, na ating mga ka-legit tower cards. So anyway, sa mga masusugid po pala natin dyan na taga-subaybay, magandang gabi po sa inyo, no? And sa mga bago lang sa ating channel, ay pakipindot po ng subscribe button and notification bell para kayo po ay maging una at updated sa ating mga inilalabas na video. So ito na nga, mga kapatid. Ayan, hindi matitinag ang pundasyon at haligi ng show kahit na may kalumaan na sa tagal ng panahon. Totoo po yan. Ano man pong mangyari, hindi po talaga matitinag ang pundasyon at haligi ng show kagaya po ng TVJ, ng Itbulaga, ng TVJ. Yun po ang masasabi natin. Kahit na may kalumaan na, kagaya ng sinasabi ng mga bashers dyan sa TVG, sa tagal nga naman po ng panahon na nanatili pa ring matatag at di kayang tibagin ng kahit na sino man. At yan naman po ang pinapatunayan ng TVG. Diba sa atin araw-araw, hindi natitibag sila. Kahit pa ang daming disadvantages, kahit po bago lamang ang E80 show, kahit dalawang noontime show, ang kanilang kalaban, tapos sila pa yung nasa pinakakulelat na pinakakulelat sa pinakakulelat sa lawak ng reach. Kasi ang TV5 po ang pinaka maliit po ang reach ng signal sa Pilipinas. So, despite of that, nananatili po na hindi kayang hindi kayang tibain ng dalawang noontime show ang TVJ. Nananatili na sila po yung number 1. Panalo sa puso ng mga tao, panalo sa advertisers, sa commercials, sa sponsors, sa TV ratings, and online. Narito pa po ang sabi dito. Isa itong ginto na magbibigay buhay sa bawat Pilipino na nais umangat at maging maayos ang buhay sa pamamagitan ng 3 pundasyon. Kung sabihin man nila na matanda na at pinaglumaan ng ilang dekada, bakit lagi nating nakikita ang 3 magandang pundasyon na to? Totoo po yan. Hanggang ngayon nga, mabenta pa rin po sila. Bakit patuloy na nagpapasaya at tumutulong ang 3 pundasyon? Ginto at busilak ang puso, nagmamahal sa atin ang TVJ. Hanggat may bata, tuloy ang saya. Yan ang itanim natin sa puso't isipan. Hindi kumukupas ang original na legit and Tito Vic and Joey. Mabuhay ang E80 Bulaga. So, thank you so much po na sa pagka-komento po na ito, and grabe, wala akong ibang masabi kundi I agree. Kundi totoo po yan. Yes, puro pagsang-ayon. Kasi totoo naman po talaga lahat. Bawat pangungusap na kanyang inilabas sa komentong ito ay totoo. Tagus po sa ating puso. Samantala, palibhasa itong panatiko po ng Tape Bulaga, mas gusto nila yung mga taong basta-basta na lamang po mang-itchapwera. Basta po
sa kapakanan ng kanilang business. Wala silang pakialam kung matagal na yung samahan. Wag po nilang sabihin fake news yan dahil sa kanila, sa mga halusos din ang galing na may gusto silang tanggalin. Pero dahil sa ayaw nga po ng TVJ, kaya nagkaroon ng gap sila. Kaya nagkaroon ng lamat. Pinagtatanggol ng TVJ ang mga taong gusto nilang tanggalin. 'Di ba? Yun yung katotohanan. Palibhasa itong mga taong ito, panatiko nitong kabila na ito, ay kagaya rin ng mga halusos walang pakialam. Siguro ganun din sila no, sa personal na buhay, itong mga panatiko na to. Walang pakialam sa mga taong tumulong sa kanila. Siguro isa rin po sila sa mga toxic Pinoy no, na ang galing lamang pong manggamit. Alam niyo yung tipong aanhin pa kita, wala ka ng pakinabang. Yung tipong oo dati inaalagaan, kasama kita, tumagal tayo ng ganito katagal, hindi dahil magkaibigan tayo, it's because napapakinabangan pa, and ngayon nawala ng pakinabang, pwede ka nang umalis. Marami pong ganyan na minsan nga pa kaibigan pa natin yung ganyan na kapag hindi ka kailangan, wala rin pakialam sa'yo, hindi ka rin kilala. Pero ang TVJ hindi po ganyan. Yan yung isa rin sa main reason kung bakit po hindi lang dahil sila po ay matagal na bilang Itbulaga. Kung masama pong ugali ng TVJ ay kahit po sabihin natin sila ang original, kahit pa sabihin po natin na sila ang nandyan mula day one, hindi po natin yan susuportahan Pero dahil mabait po ang TVJ, dahil pinatunayan po nila ang tunay na kahalagahan ng samahan at pamilya, ang simpatya po natin ay nasa kanila. Kasi pinatunayan po nila yan, hindi lang po sila husto sa salita. Samantala mga kapatid, pag-usapan naman po natin ang insidente sa Gisa Gedli po ng Tape Bulaga. So si Yorme mga kapatid ay tila po nakatikim ng sermon sa mga tao. May ilang netizens ang hindi natuwa sa kay Yorme sa naging tawag dito reaction. Kasi dapat nga raw po bilang host ay responsible sila. And napapanood po sila live. So marami din po ang mga bata na makakapanood at makakapanood po. Siyempre, bukod sa host, public figure din po sila, 'di ba? Pero bakit wala pong pangungurek na naganap noong mayroon pong nagmura na contestant po nila na kung saan sa halip po na sabihin ni Yorme na ate, nasa live tayo. Well, nabanggit yun ni Yorme, nasa live tayo. Pero hindi po nagustuhan ay yung sinabi pa niya na gusto ko yun. Gusto niya yung sinabi. So, dapat di na lang siya nag-comment nun. Pwede naman daw na tumawa. Pwede naman daw sabihin kagaya ng sinabi ni Buboy Villar, buti nasa kanya yung mic. Kasi at the end of the day ay ang importante hindi sila yung nagsalita. Pero dahil sa sinabi ni Yorme na gusto ko yon, di parang sila na rin ang nagmura sa live nun. Kasi kinonsinti lang Kung hindi, yun yung maling-mali po doon sinabi pa niya na gusto ko yung sinabi niya. Narito nga po mga kapatid ang video kung bakit nakatanggap po ng paninirmon mula sa ilang netizen itong si Yorme na hindi po nagustuhan yung sinabi niya na gusto ko yun yung sinabi ni ate. Okay na sana sinabi niya nasa live tayo, bawal yan, 'di ba? Okay na sana yun pero sinabi pa niya gusto ko yun. Di parang sila na rin po ang nagmura nun. 3, 4, 5, 6, 7. Buti na lang yung combine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buti na lang yung combine ka sa akin. Gusto ko sinabi niya, Niel!
Kayo po guys, ano ang inyong masisay hinggil dito sa video ito? Just comment down below and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.